Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:20 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning sa inyong dalawa, amigo Sherwin at Bernard. Good morning. Good morning! Ang aming paghingi ng paumanhin sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig dito po sa Radyo La Verdad 1350, nanonood sa UNTV at sa social media. Nagkaroon lamang po kami ng technical problem. Pero sa ngayon, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Nabalot ng makapal na abo ang dalawang bayan sa probinsya ng Albay matapos ang nangyaring pagsabog ng Bulkang Mayon noong Sabado ng hapon. Patuloy naman ang maigpit na monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa pag-aalboruto ng Mount Mayon. May hataw na balita si Ryan Salatandol. Nagulantang ang mga residente sa lalawigan ng Albay nang biglang sumabog ang Bulkang Mayon bandang alas 5:38 noong Sabado ng hapon. Umagos ang lava sa dalisdis ng bulkan at nagdulot ng pyroclastic density current sa timog kanlurang bahagi ng Mayon. Sa kuha ng ilang residente, kitang-kita ang malaki at makapal na usok na ibinuga ng bulkan. 4 na bayan sa Albay ang naapektuhan ng matinding ashfall, kabilang na ang Uwas, Ligao City at pinakagrabe sa Kamalig at Ginubatan. Nabalot ng makapal na abo ang karamihang mga bahay, gayon din ang mga pananim, mga kalsada, maging ang mga hayop at mga residente. Paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang nangyaring pagbuga ng makapal na abo ay dahil sa lava collapse sa Maymii, Sigali. Ayon sa PHIVOLCS, ito ang pinakamalaking pyroclastic density current na nangyari simula January 1 ngayong taon nang itaas ang alert level 3 ng Bulkang Mayon. Sa sobrang kapal ng abo na ibinuga ng bulkan, naantala ang biyahe ng mga motorista dahil halos nag-zero visibility ang mga kalsada. Agad namang namahagi ng face mask ang Local Disaster Risk Reduction and Management sa mga residente bilang proteksyon lalo na sa mga mayroong respiratory problem. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Problemado ngayon ang maraming mga magsasaka mula sa bayan ng Kamalig sa Albay na isa sa mga lugar na pinakamalubhang naapektuhan ng abong ibinuga ng Bulkang Mayon noong Sabado. Sa mga larawang ibinahagi ni Kamalig Mayor Caloy Baldo, makikita na nabalot ng makapal na ashfall ang mga pananim at gulay sa lugar na hindi na mapakikinabangan pa. Labis na nag-aalala ang mga magsasaka dahil magdudulot ito sa kanila ng sobrang pagkalugi, lalo't ito lamang rin ang kanilang ikinabubuhay. Nananawagan naman ang LGU ng Kamalig para sa agarang cloud seeding assistance mula sa mga concerned agencies upang abatan ang epekto ng ashfall sa kabuhayan ng mga magsasaka. Nananawagan rin sila sa national government na sana ay mabigyan rin ng tulong ang mga magsasaka sa Kamalig. Hataw Balita ngayon. Samantala, bukod sa mga pananim, ilang mga alagang hayop rin ng mga magsasaka ang namatay matapos ang umano'y matagal na exposure sa abong ibinuga ng Bulkang Mayon. Sa mga ibinahaging larawan ng alkalde ng Kamalig, makikita ang mga patay na baka at kalabaw na pawang mga balot rin ng ashfall. Labis na nag-aalala mga magsasaka dahil bukod sa epekto sa kanilang kita, maaari rin itong makaantala sa food supply production. Bukod sa mga nasawing hayop, may ilan rin ang napaulat na nawawala dahil sa nangyaring ashfall noong Sabado. Hataw Balita ngayon. Okay, doon sa ating mga kababayan diyan sa lugar po ng Albay. Ayan, alam mo, affected, grabe ang Ginubatan and Kamalig. And part of our Ligao, Uwas, yan mga lugar na apektado.
yung kanilang pananim, yung kanilang bahay na naapektuhan ng asphalt, and of course, alam naman natin kung anong epekto nito sa ating kabuhayan, sa ating kalusugan. Pero mayroon ng mga paghahanda din yan yung mga LGU, even the national government. Matindi rin yung ashfall, ano? Dahil may mga nasawing mga alagang hayop, may mga nasirang pananim. Mahirap kasi yun dahil kung halimbawa magsasaka ko, yung kalabaw ko ang inaasahan ko sa pagsasaka. Yes, Tapos correct. namatay pa kaisa-isang kalabaw. Yes, Kaya maganda sana matugunan din agad yung kanilang kahilingan na maayudahan sila ng ating gobyerno. Nang dahil dyan sa sinabi mo, eto, meron tayong mga balita patungkol dyan. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilos ng lahat ng ahensya ng pamahalaan para tulungan ang mga lugar na naapektuhan ng pagbuga ng makapal na abo mula naman sa Bulkang Mayon. May hataw na balita si Nel Maribuho. Nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa full government response sa mga lugar na naapektuhan ng pagbuga ng makapal na abo ng Mayon Volcano. Partikular na ito sa Ginubatan at Kamalig sa Albay. Ayon sa palasyo, nagsimula na ang Department of Public Works and Highways sa clearing operations para alisin ang makapal na abo sa mga pangunahing kalsada para makadaan ang mga residente at emergency responders. Dagdag pa nito na mahagi na ang Department of Health ng N95 mask at nag-deploy na rin ng mobile clinics at water stations upang marespondihan ang mga nagkakaproblema sa paghinga at pag-ubo. Ayon pa sa Malacanang na mahagi na ang Department of Social Welfare and Development ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga pamilya na nasa mga evacuation centers. Inatasan na rin ni PBBM ang mga otoridad na bantayang mabuti ang mga ilog at iba pang daanan ng tubig dahil sa posibleng lahar flow lalo na kapag bumuhos na ang malakas na ulan. Hinimok rin ang mga residente na hanggat maaari ay manatiling nasa loob ng kanilang bahay o establishmento, magsuot ng protective mask at sumunod sa mga anunsyo ng mga local government units. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Nagpapatupad ng restriksyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa mga eroplanong lumilipad malapit sa Bulkang Mayon sa Albay. Samantala, nagsasagawa na rin ng clearing operations sa Department of Public Works and Highways sa mga kalsadang naapektuhan ng ashfall. May hataw na balita si Asher Cadapan Jr. Delikado para sa mga eroplano ang kasalukuyang pag-aalboruto ng Mount Mayon, gayon din ang abo na ibinubuga nito. Ito ang binigyan diin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kaugnay ng naiulat na pagsabog ng Bulkang Mayon noong Sabado ng hapon. Paliwanag ng CAAP, maaaring makaapekto ang mga abo at iba pang particles na ibinubuga ng bulkan sa makina ng eroplano, gayon din sa navigation at kabuuang operasyon ng isang flight. Bunsod nito, naglabas ng abiso ang CAAP sa General Aviation Operations na mag-ingat at iwasan muna ang pagpapalipad malapit sa Bulkang Mayon. Batay sa Notice to Airmen o NOTAM na inilabas ng CAAP, hindi pinapayagan ang paglipad ng mga eroplano mula sa ibabaw ng Mayon Volcano hanggang 11,000 feet sa himpapawid. Sakop nito ang airspace hanggang 6 na kilometro mula sa tuktok ng bulkan. Pinapayuhan rin ng CAAP ang lahat ng mga airline operator, piloto, dispatchers at aviation stakeholders na mahigpit na makipag-ugnayan sa air traffic services. Gayon din ang pagbabantay sa official updates bago magsagawa ng kanilang operasyon sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ang masusing pagmamonitor ng CAAP sa sitwasyon, katuwang ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng biyahe sa himpapawid. Kaugnay nito, nakansila na rin ang ilang biyahe sa Bicol International Airport dahil sa mga pag-aalboruto ng Mayon. Nasa 200 pasahero ang naapektuhan ng flight cancellations. Pinapayuhan ng mga ito na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline company para sa rebooking o refund ng kanilang mga ticket. Samantala, agad namang nagsagawa ng clearing operation sa mga kalsada sa Albay na naapektuhan ng matinding ashfall dulot ng pagsabog ng Bulkang Mayon. Sa pangunguna ng Department of Public Works and Highways, binombahan ng tubig ang mga pangunahing kalsada upang siguraduhin na ligtas na madadaanan ng mga ito ng mga motorista at residente. Kasabay ng clearing operation ay nagbigay ng traffic assistance ang ahensya para sa maayos na pagsasagawa ng kanilang operasyon. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon.
Sa gitna ng nagpapatuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay, naglabas ng advisory ang Department of Tourism kung saan ipinababatid nito na hindi ipinapayo sa ngayon ang non-essential travel sa mga lugar sa paligid ng Bulkang Mayon. Ito dahil sa panganib ng patuloy na pagdaloy ng lava, rockfall events, volcanic earthquake at pagbuga ng abo ng bulkan na lubhang delikado. Pinapayuhan ng mga turista na i-confirm muna ang kanilang travel booking bago bumiyahe at magbatay lamang sa mga official advisories na inilalabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Mahigpit rin ang paalala ng DOT sa mga dadayo sa Albay na mahigpit na pinagbabawal sa ngayon ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon. Hataw Balita ngayon. Okay, yan ang situation sa ngayon. Okay. Sa Albay. Okay. So, doon sa ating mga kababayan, yung travel ay kailangan planuhin. Pag non-essential, ay hindi ka muna dapat. Kasi ang aking pagkakaunawa dyan, yung ating mga kababayan na, lalo na yung nasa Metro Manila, at even the foreigners, interested sila na nandun dyan kapag bumubuga. Gusto nilang ma-witness, di ba po? Natira kasi ako dyan sa Albay ng halos isang taon din eh. Pagka aktibo ang bulkan ngayon, talagang nag-a-attract yan ng turista. Lalo nung pinapayagan pa dati umakyat doon sa Linion Hill, yun, meron doon kasi isang maliit na burol doon eh. Yes. Ang ganda ng view doon. Tanaw mo ang buong Legazpi, yung mga karating na bayan doon sa Linion Hill. Yes. Tapos pagkagabi, makikita mo yung laba. Dumadalo ng laba. Maganda talagang tingnan. Kaya nga lang, delikado. Kami naman, nung mga bata kami, na-excite kami. Palibhasa, yung bahay namin nasa bundok. Pero yung bahay namin ngayon na nasa city, alay nakakatakot. Ayan. Yung nasa bundok, makikita mo talaga, during my younger years, natutuwa kami pag may bumubuga, tapos nagbabaga siya. Ayan. Pero, kaya nang sinabi doon, yung buga nun, hindi maganda sa kalusugan. Ito kasi may kasamang abo eh. Minsan kasi yung laba lang, yung active siya, mga laba lang yung dumadalo. Yun yung Pero this nakaka-attract time- sa mga Sa turista. This time kasi may binuga talaga mga abo. That's correct. Yun naman yung delikado. So, dapat iwasan. Masakit sa mata yun. Kahit sa mga may asthma, may Yes. sakit sa baga, mahirap yan. Oh. Kaya dapat N95, hindi basta ordinaryong masang isusuot mo dyan. That's correct. Pero yung N95, which is important, ano po, lahat ba nakakagawa niyan? Siguro dapat din ma-advise natin. Medyo mas mahal kasi yun compare dun sa mga ordinary mask. That's correct. So, again, titingnan natin kung kasama yan sa ipamamahagi kasi na-announce natin kanina na mayroon ng direktiba ang ating Pangulo tungkol dyan. Okay, sa pagpapatuloy ng ating mga balita na may kaugnayan dyan, muling naglabas naman po ng abiso ang Department of Health sa publiko kung saan ipinaliwanag nito na hindi lamang basta ordinaryong alikabok ang ibinubuga ng mga bulkan, gaya ng nangyari sa Mount Mayon. Nagbigay naman ng ilang payo ang DOH sa mga dapat na gawin upang makaiwas sa masamang epekto na maaring idulot ng ashfall. May umahataw na balita si Mia Alonzo. Pinag-iingat ng Department of Health ang mga kababayan nating naninirahan sa Albay, lalo na sa bayan ng Kamalig at Ginubatan na pinakaapektado ng ashfall na ibinubuga ng Bulkang Mayon. Paliwanag ng DOH, hindi ordinaryong alikabok lamang ang ibinubuga ng bulkan dahil ito ay nagtataglay ng matatalas at pinong-pinong mga bato na may kasamang mineral at volcanic glass na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Ayon sa mga doktor, pwede itong maging sanhi ng mas malalang ubo, gayon din ng irritation sa mata at balat. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na magsuot ng N95 mask upang hindi makalanghap ng abo mula sa bulkan. Kung walang face mask, maaari rin na gumamit ng basang tela na pwedeng ipangtakip sa ilong at bibig. Pwede rin magsuot ng salamin o goggles bilang proteksyon sa mata. Iwasan rin ang pagwawalis ng tuyong abo upang hindi na ito lalo pang kumalat at humalo sa hangin. Mainam rin na isara ang mga pintuan at bintana ng bahay. Manatiling hydrated o uminom ng maraming tubig at maging alerto sa mga update hinggil sa aktibidad ng bulkan. Mahigpit naman paalala ng mga otoridad na huwag nang pumasok sa loob ng permanent danger zone ng bulkan dahil na rin sa patuloy na pag-aalboruto nito.
Sa mga mangangailangan ng agarang tulong, maaaring makipag-ugnayan sa National Emergency Hotline na 911 o tumawag sa DOH Bicol sa numerong 0992-811-0733. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, nag-deploy ang Coast Guard District Bicol ng nasa 36 na mga miyembro ng Deployable Response Group patungo sa Ginubatan, Albay na tutulong sa isinasagawang clearing operations sa mga lugar na lubhang apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Dala-dala ng mga ito ang mga kagamitan na kakailanganin upang matiyak ang mabilis at ligtas na pagsasagawa ng operasyon. Bukod sa isasagawang clearing operations, naka-standby rin ang iba pang tauhan ng Coast Guard District Bicol para sa iba pang kinakailangang responde. Kaya talagang kailangan tulong-tulong tayo dyan. Patuloy po kayong umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Oras, alas 5:39 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si Lea Salar mula po sa Maryland, USA. Global News. Hindi na umano kailangan ng otorisasyon mula sa Kongreso ng Estados Unidos kaugnay ng military operation sa Iran dahil natapos na ang labanan doon. Ito ang ibinigyang diin ni US President Donald Trump sa gitna ng issue ng War Powers Act at patuloy na military presence ng US sa rehiyon. May hatol na balita si Jack De Ocampo. Naniniwala si US President Donald Trump na labag sa konstitusyon ang War Powers Act at hindi dapat ito maging hadlang sa kanyang mga desisyon sa military operation ng Estados Unidos sa Iran. Sa liham na kanyang ipinadala sa US Congress noong Biyernes, binigyang diin niyang natapos na ang hostilities sa Iran kasunod ng idiniklarang ceasefire ng parehong panig noong Abril. Giit pa ng US President, hindi siya saklaw ng nasabing batas. Well, no other country has ever done it. It's never been, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. Sa ilalim ng War Powers Act, may 60 araw lamang ang isang Pangulo ng Estados Unidos upang maglunsad ng military operations nang walang pag-aproba ng Kongreso. Pagkatapos ng 60 araw, kailangan na nitong humingi ng otorisasyon sa Kongreso o kaya ay itigil ang operasyon. Ngunit ayon kay Trump, hindi naman ito karaniwang sinusunod ng mga nakaraang Pangulo. Let me just tell you, the war powers. So many presidents, as you know, have gone and exceeded it. It's never been used. It's never been adhered to, and every other president considered it totally unconstitutional, and we agree with that. Ayon sa Pangulo, natapos na ang digmaan sa Iran kasunod ng deklarasyon ng ceasefire noong April 7 at walang naging palitan ng pag-atake mula sa magkabilang panig mula noon. Gayunman, nananatili ang US naval blockade sa mga daungan ng Iran. Paliwanag ni Trump, ang blockade ay para lamang mapanatili ang pressure sa Iran habang nagpapatuloy ang negosasyon. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Samantala, muli ring binatikos ng US President ang mga Democrats na nagsusulong ng paghingi ng Pangulo ng permiso sa Kongreso. Ayon kay Trump, hindi ito nakakabuti at nakakasira lamang ng negosasyong ginagawa ng Estados Unidos sa Iran. The Democrats in Congress that push this, and probably a couple of Republicans, they're hurting our negotiating ability, which is infinite right now, and they shouldn't be doing it. Hindi naman sang-ayon ang ilang mambabatas sa pananaw at interpretasyon ng Pangulo sa nasabing batas. Sa joint statement ni US Representatives Gregory Meeks, Adam Smith at Jim Himes ng House Foreign Affairs Committee, sinabi nitong hindi napipigil o napapahinto ng ceasefire ang oras na itinakda sa War Powers Act.
Ayon sa kanila, hindi pa tapos ang hostilities dahil patuloy ang pagpapatupad ng naval blockade ng magkabilang panig gamit ang puwersang militar. Giit pa ng mga mambabatas, mula sa simula ay isa na itong unauthorized war at hanggang ngayon ay wala pa ring permiso mula sa Kongreso. Noong Biyernes, nagtapos na ang 60-day deadline na itinakda ng batas kung saan kailangan ng humingi ng permiso ng US President para sa extension ng anumang military operation. Pero para kay Trump, hindi na ito kailangan at hindi rin siya hihingi ng permiso sakaling muling maglunsad ng pag-atake sa Iran. Babala ng US President sa Iran, posible silang muling umatake sakaling hindi ito sumunod sa mga kondisyon ng US. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Pinag-aaralan na ng Estados Unidos ang panibagong proposal na isinumite ng Iran sa pamamagitan ng Pakistan na layong wakasan ang digmaan sa gitnang silangan. Gayunman, agad na ring nagpahayag si Trump ng hindi pagkakontento kaugnay nito. May hataw na balita si James Bontuyan. Malabong sang-ayunan ni US President Donald Trump ang bagong proposal ng Iran para tapusin ang digmaan. Ito ay sa kabila ng payag nito na pinag-aaralan na ng Estados Unidos ang nasabing proposal. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied. Ayon sa mga ulat, laman ng proposal ng Iran ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, pagtigil ng US blockade at pagwawakas ng digmaan habang ipagpapaliban muna ang usapin sa nuclear program ng bansa. Kabilang din sa inihain na 14-point plan ang pag-aalis ng mga puwersa ng US malapit sa Iran, paghinto ng mga sanctions, pagtanggal sa mga pumipigil sa paggalaw ng mga assets ng Iran at pagbabayad ng kompensasyon. Ngunit para sa United States, nananatiling sentro ng negosasyon ang nuclear program ng Iran. I'm talking about all these things you're getting, and you stand up when I talk about you can't let Iran have a nuclear weapon. We can't. Giit ng US President, hindi pwedeng ipagpaliban ang usapin sa nuclear program dahil ito ang pangunahing dahilan ng paglulunsad ng digmaan noong Pebrero. Dagdag pa ni Trump, ayaw niyang tapusin ang laban ng hindi lubusang natatanggal ang banta dahil posibleng bumalik lamang ito pagkalipas ng ilang taon. I said that if we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. Ayon pa sa US President, nananatiling nasa Estados Unidos ang kontrol kung ipagpapatuloy nito ang digmaan o itutulak ang diplomasya. Do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. On a human basis, I prefer not, but that's the option. Ayon sa Pangulo, mas pinipili niya ang diplomasya, ngunit handa rin ng US na maglunsad ng military action kung kinakailangan. Sa panig naman ng Iran, sinabi ni Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi na nasa Estados Unidos na ang desisyon kung ipagpapatuloy ang digmaan o pipiliin ang diplomasya. Ayon sa kanya, naipasa na ng Iran ang proposal nito sa pamamagitan ng Pakistan at nananatili silang bukas sa negosasyon bagamat aminado na wala silang tiwala sa Estados Unidos. Samantala, binigyang babala naman ng isang senior military official ng Iran na si Muhammad Jafar Asadi na posibleng magpatuloy ang labanan. Ayon sa kanya, ipinapakita na ng mga nakaraang pangyayari na hindi tumutupad ang United States sa mga kasunduan at handa ang sandatahang lakas ng Iran na harapin ang anumang bagong aksyon ng Amerika. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Dadagdagan pa ni US President Donald Trump ang bilang ng mga sundalo na ipupull out sa Germany. Ayon sa Estados Unidos, ito ang nakikita nilang marapat na tugon sa kasalukuyang kondisyon sa ground. May hataw na balita si Noel Poliarco.
Sinusubukan ng North Atlantic Treaty Organization na unawain ang mga detalye ng desisyon ng Estados Unidos kaugnay ng pagbabawas ng US troops sa Germany. Ayon sa NATO, nakikipag-ugnayan na sila sa Washington upang malinawan ang epekto ng hakbang sa seguridad ng Europe. Inanunsyo ng Pentagon ang pagbabawas ng humigit kumulang 5,000 US troops sa Germany sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Ang desisyon ay lumabas kasunod ng mga pahayag ni German Chancellor Friedrich Merz kaugnay ng digmaan ng Iran at Estados Unidos. Ilang ulit na ring binatikos ni Trump ang German leader matapos nitong questionin ang estratehiya ng US sa Iran. Ayon naman sa US Defense Secretary na si Pete Hegseth, ang pagbabawas ng tropa ng Amerika ay bahagi ng mas malawak na review ng military presence ng US sa Europe at batay na rin sa kasalukuyang kondisyon sa ground. We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Sa kasalukuyan, umaabot sa mahigit 36,000 na US troops ang nakabase sa Germany na may mahalagang papel sa depensa at operasyon ng Amerika sa Europe. Ngunit sa pagbabawas ng mga ito, may pangambang posible itong makaapekto sa depensa ng rehiyon. Sa panig ng Germany, sinabi ni German Defense Minister Boris Pistorius na inaasahan na nila ang ganitong hakbang at nagsisilbi itong paalala na kailangang mas palakasin ng Europe ang sarili nitong depensa. Ayon kay Pistorius, dapat mag-invest ang Europe sa seguridad at masaklaw ang mas malaking responsibilidad sa loob ng NATO. Samantala, may mga ulat na posible pang magkaroon ng karagdagang pagbabawas ng US force hindi lamang sa Germany kundi pati sa iba't ibang bansa sa Europe tulad ng Italy at Spain. Well, I'm not happy with Italy, and I'm not happy with Spain, and they feel it's okay for Iran to have a nuclear weapon. Anybody that feels it's okay for Iran to have a nuclear weapon is not very smart, and it'll be a terrible thing in the future. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa hakbang na ito. Mismong ilang mambabata sa United States, kabilang ang mga Republican, ay nagpahayag ng pag-aalala at sinabing posibleng magdala ito ng maling senyales sa mga kalaban ng US. Giit din nila na ang mga ganitong malalaking desisyon ay dapat dumaan sa masusing pag-aaral at koordinasyon sa mga kaalyado at sa Kongreso. Sa ngayon, nananatiling hindi tiyak kung gaano kalaki ang kabuuang bilang ng mga sundalo na ipupull out sa Germany. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon! Kasunod ng formal na pag-alis ng United Arab Emirates sa OPEC Plus, nagpulong ang mga natitirang bansang kasapi nito upang pag-usapan ang bagong production quota ng langis. Ito ay kaugnay pa rin ng lumalalang krisis sa enerhiya sa maraming bansa dulot ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. May hato na balita si Joanne Nano. Nagpulong nitong linggo ang 7 bansang kasapi ng OPEC Plus, kabilang ang Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Oman at Algeria para sa kanilang unang desisyon kaugnay ng produksyon ng langis matapos umalis ang bansang UAE sa grupo. Sa pagpupulong, nagkasundo ang mga bansa na magpatupad ng production adjustment na 188,000 bariles kada araw na ipatutupad simula sa Hunyo ngayong taon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mga naunang voluntary adjustments na inianunsyo noong Abril at Nobyembre noong 2023 upang mapanatili ang stability ng presyo ng langis sa global market. Ayon sa grupo, maaari pa nilang baguhin, ipagpaliban o baliktarin ang mga adjustment na ito depende sa galaw ng merkado. Kaugnay nito, inaasahan na ang pagtaas ng kota ay makatutulong sa pagdaragdag ng supply ng langis. Gayunman, nilinaw ng mga eksperto na posibleng hindi pa rin ito agad na makita sa aktwal na produksyon. Sa pinakahuling datos, umaabot lamang sa 27.68 milyong bariles kada araw ang produksyon ng OPEC Plus, na malayo sa 36.73 milyong bariles na itinakdang kuta. Ayon sa mga analyst, ang malaking kakulangan na ito ay dahil sa digmaan at hindi sa sinasadyang pagbabawas ng produksyon. Isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkagambala sa supply ay ang pagsasara ng Strait of Hormuz. Dahil sa blockade, nahihirapan ng mga bansa sa Gulf region tulad ng Iraq, Kuwait at Saudi Arabia na maipadala ang kanilang langis sa international market.
Samantala ang Iran na isa ring miyembro ng OPEC Plus ay hindi saklaw ng production quota at nananatiling sentro ng tensyon sa rehiyon. Binigyang diin din ng mga bansa na patuloy nilang imo-monitor ang market conditions sa pamamagitan ng Joint Ministerial Monitoring Committee o JMMC upang masiguro ang pagsunod sa mga napagkasundoang production quota. Nangako rin ng mga miyembro na babawiin nila ang anumang labis na produksyon mula pa noong January 2024 bilang bahagi ng kanilang kasunduan sa loob ng OPEC+. Itinuturing naman ng mga analyst na malaking pagbabago sa grupo ang pag-alis ng United Arab Emirates, isa sa pinakamalaking producer ng langis na may malaking kakayahan sa produksyon. Dahil dito may pangamba na posibleng umalis na rin sa grupo ang ibang bansa na hindi na rin nasusunod ang kanilang kota na posibleng magpabago sa balanse ng kapangyarihan sa loob ng OPEC+. Sa ngayon, nakatakda muling magpulong ang 7 bansa sa June 7, 2026 upang muling suriin ang kalagayan ng merkado at ang epekto ng kanilang mga desisyon sa produksyon. Joanna Nano, humahataw sa balita ngayon. Sa kabila ng umiiral na ceasefire sa pagitan ng Iran at magkasanib na puwersa ng Israel at Estados Unidos, nananatili ang tensyon sa karagatan na dahilan ng mataas na presyo ng langis. Naapektuhan na nito ang iba't ibang sektor, maging ang airline industry. Ano na ang mga nangyari sa aviation sector at ano ang epekto ng digmaan sa Iran sa mga biyahero? May hato na balita si Jihan Tamasunas. Malaki na ang epekto ng digmaan sa Iran sa aviation sector. Ito ay dahil sa direktang epekto ng pagsasara ng Strait of Hormuz sa presyo at supply ng jet fuel. Mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero, mahigit doble na ang itinaas sa presyo ng jet fuel. Ayon sa mga eksperto, tumaas ang presyo ng jet fuel sa Europe mula 68.27 euro kada bariles noong Pebrero, 153.84 euro pagsapit ng katapusan ng Abril. Dahil dito, umaabot na sa 25 hanggang 50% ng kabuuang gastos ng mga airline ang napupunta sa fuel na nagdudulot ng panganib sa mga ito na malugi kung magpapatuloy ang taas presyo. Una na ring nagbabala ang International Energy Agency na posibleng magkaroon ng kakulangan sa jet fuel sa loob ng mga susunod na linggo. Sa Europe, tinatayang 6 na linggo na lang ang itatagal ng supply ng jet fuel kung magpapatuloy ang pagkagambala sa imports. Araw-araw, umaabot sa 1.6 million barrels ng jet fuel ang konsumo ng Europe at halos 500,000 bariles dito ay umaasa sa supply na dumadaan sa Strait of Hormuz. Dahil sa pagtaas ng gastos, napipilitan na ang mga airline na ipasa ito sa mga pasahero. Halimbawa, nagdagdag na ng halos 100 euro na surcharge sa long-haul flights ang Air France-KLM, habang binawasan naman ng Lufthansa ang 20,000 short-haul flights sa loob ng 6 na buwan. Ang Scandinavian Airlines naman ay nagkansela na ng humigit kumulang 1,000 flights upang makabawas sa gastos. Dahil dito, umakyat na sa 24% ang average airfare sa loob ng isang taon na direktang nararamdaman ng mga biyahero. Ayon sa mga analyst, dapat asahan ng mga pasahero ang mas kaunting available na upuan at mataas na presyo ng tiket sa mga susunod na buwan. Samantala, nagsasagawa na ng mga hakbang ang mga bansa at organisasyon upang maibsan ang krisis. Nananawagan ang mga airline group sa Europe na luwagan ang mga regulasyon sa fuel at suspindihin muna ang ilang environmental costs upang makatulong sa industriya. Pinag-aaralan din ng mga pamahalaan ng iba't ibang bansa ang pag-angkat ng jet fuel mula sa ibang rehiyon at pagtaas ng produksyon ng mga refinery upang matugunan ang pangangailangan. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ng Spirit Airlines ang tuluyan nitong pagsasara matapos mabigo ang $500 million na bailout deal sa pamahalaan ng Estados Unidos. Epektibo noong Sabado, May 2, agad nitong kinansela ang lahat ng flights dahilan para ma-stranded ang maraming pasahero at empleyado. Ayon sa kumpanya, naapektuhan ang operasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng jet fuel sa gitna ng global crisis.
Gayunman, sinabi ng mga opisyal ng US na matagal nang may problema ang airline bago pa ang krisis. Nangako ang airline na ipoproseso nila ang mga refund para sa mga pasahero habang tumutulong naman ang ibang airlines sa pagbibigay ng alternatibong biyahe. Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Maryland, USA, ako si Lea Salar. Magandang umaga. Maraming salamat, Lea Salar. Patuloy kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 5:59 o halos alas 6 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Nabalot ng makapal na abo na ibinuga ng Bulkang Mayon ng ilang mga bayan sa probinsya ng Albay, partikular na sa area ng Kamalig, Uwas, Ginubatan at Ligao City. At para alamin ang update hinggil sa kalagayan ng mga lugar at mga residenteng naapektuhan ng matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon, makakausap po natin si Ginoong Oscar Robert Bobby Cristobal. Siya po ang head ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. Magandang umaga po, Sir Bobby. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Good morning, Bernard, and sa lahat ng followers natin this morning. Opo, Sir. Kumusta po yung monitoring ng APSEMO? Ano na po yung update sa mga lugar na naapekto ng ashfall mula dito sa Bulkang Mayon? Sa ngayon po, patuloy tayo sa ating clearing operations and syempre sa pag-askaso ng mga naapektuhang pamilya ng ashfall. So nasa pag-release tayo ng food packs, ng hygiene kits and face mask, N95 face mask kasi medyo marami talaga and halos nauubos ang oras natin ngayon sa pag-clearing talaga sa sobrang kapal ng abo na nasa ating lansangan ngayon. Sir, curious lang po yung ating mga kababayan, lalo na particular yung nandito siguro sa Maynila. Ano po yung sitwasyon ngayon? Yung po bang naranasang pagbuga ng abo nung weekend, ganun pa rin po ba yung kalakas na ibinubuga sa ngayon? Actually, hindi na, Bernard, no? Yung lava flow collapse na yon na nag-cause ng mataas na ash clouds, and then turned into ashfall, actually tumagal lang siya ng halos 2 oras, mga around 1 hour and 44 minutes. Sobrang lakas lang talaga, kaya talagang makikita natin almost 200 meters yung taas nung ash cloud, no? Sobrang nakakatakot and ang baba kasi, kaya akala nila tumatakbo dito sa baba and sobrang talagang naapektuhan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na sa bayan ng Kamalig and Ginubatan and Ligao City. Ngunit sa ngayon po, balik na po siya doon sa normal na activity ni Mayon Volcano. Though hindi pa rin tumitigil yung mga tremors and seismic activities, nandiyan pa rin po. Kaya existing pa rin po ang hindi pa tayo makakapag-decamp ng existing evacuation centers natin. Nabanggit niyo po yung sa mga evacuees. Meron po ba tayong datos kung gaano karami po yung inilikas natin at sa saang lugar po ba ito? Linawin ko lang, Bernard, since January kasi talagang grabe na yung unrest ni Mayon and nakataas na yung alert level 3. That's why we already evacuated all families living within the 6-kilometer permanent danger zone. So since January po, nasa loob na sila ng mga evacuation centers. Nasa around 1,133 families ang nasa loob ng evacuation centers ngayon bago pa mangyari yung lava flow collapse last weekend. So dati na tayong may 1,133 sa loob ng 4 na evacuation centers. And nung nakaraang May 2, ang naapektuhan ng ashfall is lalo-lalo na sa 3 bayan, yung bayan ng Kamalig, nasa additional
8,129 families. And sa bayan ng Ginubata, nasa 26,054 families. And sa lungsod ng Ligao, nasa 8,626 families. Ito po yung wala sa loob ng evacuation centers, ngunit naapektuhan ng ashfall nung nakaraang weekend, Bernard. Opo. Sa ngayong status ngayon, sir, ng pag-alboruto ng bulkan, wala pa naman po sa plano na irekomenda na kumbaga itaas yung alerto o lawakan yung scope ng mga kailangang ilikas batay po sa pinapakitang aktibidad ng bulkan? Base po sa aming pakikipag-usap kay TVOX, kay Ms. Maritone na siyang nagmo-monitor ng eruption ng Mayon Volcano, kung magpapatuloy ang behavior na ganito ng bulkan na Mayon, maaari nating i-consider nalawakan yung mga ililikas. Like ngayon, nasa 6 kilometer permanent danger zone, pwedeng mag-adjust tayo ng 1 more kilometer. Pati yung 7 kilometer, mga pamilya na naninirahan sa loob ng 7 kilometer danger zone is palikasi, ilikas na rin natin. And ngunit wala sa plano ang magtaas ng alert level. Wala pa po sa plano pero ikinukonsider na. Just in case mangyari po yun, gaano karaming residente po ang pinag-uusapan natin dito na maaaring ilikas o maapektuhan? Mas marami-rami na po ang nasa loob ng 7 kilometer danger zone. Halos aabot yan ng mga additional 5,000 to 8,000 families, Bernard. Sa ngayon po, sir, ano po ba yung mga naibigay na po natin, nabanggit nyo kanina, ongoing po ang inyong clearing operation, pagbibigay ng N95 mask. Sa ngayon po, ano po yung mga naitulong na po natin sa mga affected resident? At ito po ba sa ngayon ay nakasasapat pa naman po yung supply ninyo sa ngayon? Yes, Bernard. Agaran nung biglang pag-alboruto ng Mayon, naapektuhan sila ng ashfall, agaran tayo nagpamigay na mahagi tayo ng N95 face mask, ng hygiene kit sa ating mga evacuation centers, and agad natin dineploy yung ating engineering office together with the Bureau of Fire and DPWH na talagang nag-clearing kagad tayo. Kasi paggabi na yun, Bernard, kaya talagang pati PNP nakasama natin, nakatulong natin siya sa pag-manage ng traffic kasi halos nag-zero visibility sa ating mga daanan nung gabi na yon. So ito yung ating tulong, and then DSWD, yesterday nagsimula na rin yung DSWD mamahagi ng mga food packs and tubig. Yesterday nagsimula na rin yung province mamigay ng tubig, water rationing, and clearing ng ating mga kalsada. Regarding po dito sa nabanggit nyo na zero visibility, masyadong maraming abo, may mga na-monitor po ba kayo ng mga residente na dinala sa ospital dahil nga sa epekto nitong ashfall? So far, wala naman. Thank God, wala namang reported na injuries o casualties nung nakaraang ashfall. Ayun, good to hear po. Sa status po ng clearing operation, Sir Bobby, nasa ilang porsyento po? Kasi ngayon yung nakikita naming video na ipinalalabas, medyo may abo pa sa mga kalsada eh. Sa ngayon po ba, mga ilang porsyento na po ng affected areas yung na-clear natin o meron pang mga lugar po ba na hanggang ngayon hindi pa nakiklear? Malaki pa Bernard, no? Ang inuuna natin ngayon is the main thoroughfare o yung ating national highway. Katulad ng nasa screen natin, yung mga interior roads o yung mga barangay roads, yan talagang makakapal pa. Sobrang lawak ng ating area of responsibility. Ang land area natin is napakalaki. And hindi natin yan makiklear sa loob lamang ng ilang araw. Ang ating sinisiguro ngayon is yung mga major roads natin, maklear natin kasi halos dito dumadaan halos lahat ang volume ng mga sasakyan. And pero pa unti-unti pinagtutulong-tulungan na natin together with the barangay yung mga interior roads natin. So hopefully the soonest possible time matapos natin ang clearing operations natin, and buti na lang nag-uulan din
para nahuhugasan na rin, nakakatulong na rin sa pag-clearing. Okay, mabuting balita po yun kahit papaano. Sir, siguro panghuli, paalala na lang po sa mga residente. Ano po, kung may mensahe po kayo sa ating mga kababayan. At siguro, may dagdag ko na rin. Yung po ba mga hayop, halaman, mga pananim na naapektuhan ng apoy, ito po ba safe na kainin ng mga tao? Nasa inyo po ang pagkakataon para magbigay po ng mensahe. Yes, regarding po dun sa ating agriculture and livestock, wala pa, kinokulate pa natin yung data sa ngayon. Hindi pa natin nabubuo yung data, but definitely malaki yung pinsala na lalo-lalo na sa mga magsasaka natin. And may mga reported na rin po na mga hayop na nawawala at namatay. So nakakalungkot nga po yung nangyari dito sa aming probinsya. And patuloy po ang ating paalala na nakataas pa rin ang alert level 3. So patuloy ang ating pag-iingat sa mga bayan na naapektuhan ng ashfall. Let us stay indoors and tulong-tulong tayo sa paglilinis, and always wear your face mask. Kung wala man po is kahit yung damp na towel, and i-cover natin. And huwag kakalimutan magpalit ng face mask halos every 6 hours kung maaari. And lalo-lalo na yung mga bata. So kasi malaki rin yung health hazard na dulot nitong mga abo na to. So wag natin baliwalain. Sa aking pag-iikot yesterday, ang dami mga bata na naglalaro sa lansangan na nababalot ng abo. May health hazard po to sa ating mga kababayan. So mag-ingat po ang lahat. And nandiyan pa yung ating El Nino alert. So let us always remember to stay hydrated and mag-iingat po tayong lahat. Alright, maraming salamat po Mr. Oscar Robert Bobby Cristobal. Siya po ang head ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO. Thank you, sir. Good morning. God bless. Regional News. Sa pagpapatuloy ng hataw, balita ngayon, pinakikilos na ng Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang team ng ahensya para magsagawa ng assessment sa gumuhong Kaliwet Bailey Bridge sa barangay na Lasin, Santo Domingo sa Ilocos Sur. Batay sa ilang report, sinasabing bumagsak ang tulay matapos na dumaan ang isang 10-wheeler truck na may bigat na 20 tonelada. Sa ngayon, inaayos na ng DPWH ang nasirang tulay na target matapos sa susunod na buwan. Batay nila sa direktiba ng Pangulo, pinapanagot ang operator ng nasabing truck at pinapaalalahanan muli ang lahat ng mga motorista na sumunod sa itinakdang load limits upang makaiwas sa posibleng aksidente. Hataw Balita ngayon. Binawi na ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Central Visayas o DENR-RMB7 ang inisyu nitong cease and desist order sa Prime Integrated Waste Management Incorporated na operator ng Binaliw Sanitary Landfill sa Cebu City. Sa inilabas na desisyon ng DENR-EMB, partially lifted lamang ang cease and desist order dahil nakapag-comply sa operational requirements ang kumpanya. Kinailangan ng partial lifting ng cease and desist order dahil importante ang lugar na matatagpuan ng nakokolektang basura sa Cebu. Pero nilinaw ng ahensya na may kondisyon ito at dapat patuloy na sumusunod ang kumpanya sa Environmental Compliance Certificate Requirements para hindi na maulit ang nangyaring landslide. Patuloy pa rin nilang imo-monitor ang compliance ng Prime Integrated Waste Management. Noong January 8, ilang mga manggagawa ang natrap at nasawi dahil sa nangyaring landslide sa Binaliw Landfill. Agad itong ipinasara ng DENR at inisyuhan ang cease and desist order matapos ang inspeksyon. National News. Ito na po sa mga nag-aabang. Hey, bad news po para sa mga motorista. Makalipas ang ilang magkakasunod na linggo ng oil price rollback,
Nagbabadya muli na tumaas ang presyo ng langis ngayong linggo. Batay sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, inaasahang tataas muli ng nasa piso hanggang 2 piso ang kada litro ng presyo ng diesel. Habang nasa 3 hanggang 4 na piso naman ang posibleng maging dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala ang kerosene naman ay inaasahan na magkakaroon ng mahigit 2 hanggang 3 pisong rollback sa kada litro. Isa sa mga dahilan na ang pagtaas muli ng presyo ng mga produktong petrolyo ay dulot ng paghina ng palitan ng piso kontra dolyar, gayon din ang patuloy na geopolitical tension sa Middle East. Hataw Balita ngayon. Ipatutupad na simula bukas, May 5, ang pangungulekta ng toll sa Cavite C5 link, batay naman sa anunsyo ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC. Para sa mga motoristang dadaan sa Cavite C5 link, simula Taguig hanggang Sucat Road, partikular na sa Dr. A. Santos Avenue o vice versa. 59 pesos ang toll para sa Class 1 vehicles, habang 117 pesos naman ang mga babayaran ng mga Class 2 vehicles at 176 pesos para sa Class 3 na sasakyan. Para naman sa mga manggagaling sa Taguig at didiretso sa Rojas Boulevard o sa Pote, 97 pesos ang toll para sa Class 1 na sasakyan, 194 pesos para sa Class 2 at 291 pesos para sa Class 3 vehicles. Binuksan ang Cavite C5 link noong March 10. March 30 kung saan umabot ng halos 900 motorista kada araw ang nakakadaan ng libre. Pinabibilis nito ang travel time sa pagitan ng Cavite at C5 kung saan umaabot na lang ng biyahe sa 15 minuto mula naman sa dating karaniwang 1.5 oras. Hataw Balita ngayon. At para alamin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin, nasa Taguig City po ang ating kasama na si Mikey Samson live. Live report. Good morning, Mikey. Saang palengke kayo dumayo ngayon at magkano ba ang presyuhan ng isda dyan, Mikey? Good morning, amigo Sherwin! At isang Monday morning na punong-puno ng good vibes din ang pagbati natin sa ating mga kasangbahay. At nandito nga po tayo ngayon sa Cajun Market dito sa May Taguig City para muli ay update ang ating mga kasangbahay patungkol sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin. At sa pag-iikot-ikot nga po natin dito sa market, sa palengke, ay napag-alaman po natin na bumaba ang presyo ng mga gulay. Good news yan para sa ating mga kasangbahay. Pero ang nagiging struggle umano o nagiging problema umano ng mga nagtitinda ng mga gulay, ay yung mapanatili na fresh yung ating mga gulay dahil sa init ng panahon, mabilis umano na natutuyo ang mga ito, kagaya na lamang ng talong at ng ampalaya. Dahil yung mga tinda nila na dati ay umaabot ng 2 hanggang 3 araw, ngayon 1 araw na lamang ang tinatagal. Kailangan maibenta na kaagad nila. Pagdating naman sa presyo ng isda, nagkaroon ng bahagyang pagtaas dahil umano sa kakulangan naman ng supply. Para naman sa ibang mga presyo ng ating mga bilihin, yan, para po sa alumahan, sa isda po muna tayo, ang 1 kilo ng alumahan ay nagkakahalaga ng 200 to 300 pesos. Ang kilo naman ng tambakol ay nagkakahalaga ng 220 pesos. Ang galunggong naman po ay nagkakahalaga ng 140 to 200 pesos ang kilo. Ang tawilis ay nagkakahalaga ng 90 pesos ang bawat kilo. Ang per kilo naman ng ating bisugo ay nagkakahalaga ng 240 pesos to 280 pesos. Ang bangus naman po ay nagkakahalaga ng 220 pesos. Sa tilapia naman, nagkakahalaga yan ng 120 pesos ang bawat kilo. Sa gulay naman po tayo, ang ating pong kamatis ay nagkakahalaga ng 60 pesos ang 1 kilo. Ang sibuyas po natin ay nagkakahalaga ng 120 pesos. Ang bawang po natin ay nagkakahalaga ang 1 kilo ng 160 pesos.
pesos. Ang ampalaya po natin ay nagkakahalaga ng 140 pesos. Ang 1 kilo ng labanos naman ay nagkakahalaga ng 100. Ang sayote ay nagkakahalaga ng 70 pesos ang bawat kilo. Ang repolyo naman po ay nagkakahalaga ng 60 pesos ang bawat kilo at ang talong ay nagkakahalaga ng 80 pesos ang bawat kilo. Ang kangkong, pechay Tagalog at okra naman ay nagkakahalaga ng 10 piso ang bawat tali. Pagdating naman po sa baboy, ang ating pong pork kasim, pork pige at pork chop ay nagkakahalaga ng 340 pesos. Gayon din ang lomo na 340 pesos at ang liempo naman ay nagkakahalaga ng 370 pesos. Sa atin naman pong manok, ang wings po ay nagkakahalaga ng 165 pesos. Gayon din ang quarter legs at ang whole dressed chicken, 165 pesos po ang bawat kilo. Yan po ang ating mga presyo ng bilihin mula dito sa Cajun Market. At special shout out din po kay Miss Criselda Pascua ng Abu and Abi Fresh and Frozen Fish Dealer. Baka mapapadaan po kayo dito sa may Cajun Market. Puntahan niyo po yung kanilang stall. At ganun din po kay Ricardo Etes ng Cards and M's Meat Shop. At shoutout din po at maraming salamat po sa palaging suporta ng ating mga mothers and marshals from Comembo. Gayon na rin po ang admin, security at lahat po ng vendors dito po sa Cajun Market. Yan po mula po dito sa Cajun Market. Balik po sa inyo dyan sa studio. Ayan, mukhang mura yung tilapia, 120. Tapos medyo mura din yung pangpakbet na gulay, pwedeng i-partner. Ayan. Maraming salamat, Mikey Samson at sa yung mga kasama dyan na mothers. At ayan, salamat po, Mikey, mula dyan sa Cajun Market sa Taguig. Hataw Balita ngayon. Nakatakda ng aprubahan ng House Justice Committee ang ulat, findings at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan naman ng isang House panel member na may impeach ang pangalawang Pangulo sa Kamara sa susunod na 2 linggo. May humahataw na balita si Rosalie Cos. Sa unang araw ng balik sesyon ng Kongreso, kasunod ng break, pagtitibayin na ng House Justice Committee ang report nito matapos makitaan ng probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Muling magpupulong ang komite para sa adoption ng committee report. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro, natapos na ng panel ang constitutional duty nito na pagtukoy sa sapat na batayan para umusad ang proseso ng impeachment sa pamamagitan ng mga nilatag na ebidensya, dokumento at testigo ng mga complainant. Giit ni Chairperson Luistro, nakabatay ang kanilang desisyon sa mga opisyal na records, hindi opinyon at hindi rin haka-haka. Anya, ngayong araw ng Lunes, formal nang i-adopt ang committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment at itatransmit ito sa plenaryo para matalakay ng buong kapulungan ng Kamara. Kabilang sa mga aligasyong impeachable offense laban sa Vice-Presidente ay ang maling paggamit umano ng confidential funds at panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Si House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, inaasahang mai-impeach sa Kamara si VP Duterte sa susunod na 2 linggo. Ang expectation po natin dyan, within the next 2 weeks, we will have transmitted to the Senate and we have impeached the Vice President. Sa 380 na kabuo ang bilang ng House members, 106 ang kailangang boto para maiakyat ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbing impeachment court. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Naghahanda na ang Senado sa posibleng pag-akyat ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Ngunit ayon kay Senator Panfilo Lacson, hindi pa masisimulan agad ngayong buwan ng Mayo ang mismong paglilitis. May humahataw na balita si Shed Neresina.
Inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na handang mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court kapag formal nang matanggap ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, ipinaliwanag ng senador na maaring sa buwan pa ng Hunyo magsimula ang mismong paglilitis dahil sa mga kinakailangang legal na proseso. Bagamat nais-aniya ni Senate President Vicente Tito Soto III na agad mag-convene ang impeachment court, may proseso pa rin na kailangang pagdaanan gaya ng pagpapadala ng summons, paghahain ng reply at pagsasagawa ng preliminary conference. Ayon kay Senator Lacson, para ito sa stipulations at marking of evidence na inaasahang tatagal ng hindi bababa sa 3 linggo bago magsimula ang trial. Naniniwala naman si Senate President Soto na kung walang magiging delay o pagkaantala, posibleng masimulan ang paglilitis sa huling linggo ng Hunyo. Binigyang diin niya na ang itinakdang schedule ay pasok sa reasonable time na binabanggit ng Korte Suprema, kung saan bibigyan ng 10 araw ang defense team para sumagot at 5 araw naman ang prosecution para magsumite ng kanilang reaksyon o tugon. Samantala, kaugnay ng usapin sa posibleng pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema, sinabi ni Senator Lacson na magpupulong ang impeachment court upang talakayin at pagbotohan ang kanilang magiging hakbang ukol dito. Binigyang diin niya na hanggat walang inilalabas na TRO ang Supreme Court, magpapatuloy pa rin ang trial maliban na lamang kung may direktang kautusan na pipigil sa kanila. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Kinumpirma ng legal counsel ng broadcaster na si Jay Sonsa na pinayagan na ito ng korte na makapagpiyansa. Dagdag pa ng abogado, patuloy ang kanilang gagawing pag-apila sa korte kaugnay ng umano'y pagkakamali sa nakasaad sa warrant of arrest ni Sonsa. Si Benedict Samson, humahataw. Broadcaster na si Jose J. Sonsa matapos itong maaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation noong Huwebes ng gabi. Ayon kay Atty. Mark Tolentino, legal counsel ni Sonsa, nilinawan niya ng Pasay City Regional Trial Court Branch 118 ang nauna nitong utos at pinayagan ng mamamahayag na makapagpiyansa ng halagang 10,000 pesos. Sa warrant of arrest kay Jay Sonsa, nakasaad na non-bailable ang nakalagay laban sa mga kasong unlawful use of means of publication at unlawful utterances in relation to cyber libel. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Tolentino na hindi simpleng kaso kundi ito ay usapin na ng press freedom o malayang pamamahayag. Aniya, kapag ang isang media personality ay kinulong, maaaring makaapekto din ito sa iba pang mamamahayag na nais maglahad ng kanilang opinyon. Samantala, 2 motion naman ang naisihain ng kampo ni Sonsa. Una ay ang motion to recall or lift the warrant of arrest at ang motion to allow bail as a matter of right considering the nature of the offense charge. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Aabot sa 7,300 na security forces ang nakadeploy na ngayon para sa seguridad at emergency response sa idaraos na 48 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Idaraos ang ASEAN event mula May 7 hanggang May 8. Bahagi ng deployment ang pagbabantay sa critical areas at rutang dadaanan ng transportasyon ng ASEAN delegates. Bukod sa mga pulis, katulong rin sa pagpapatupad ng seguridad ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Department of Health, Office of the Civil Defense at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Samantala, naka-Blue Code Alert na rin ang mga medical facilities sa Cebu para sa agarang pagbibigay ng atensyong medikal kung kinakailangan o kakailanganin sa panahon ng ASEAN Summit. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Hebreo Kapitulo 11, talatang 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. At
Yan po ang mga mahatong na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dalis. Okay, klaro, Christian. Wala nang bati, sabi ni Miss Jo Anano. Maraming salamat po sa 2 oras niyong pagtutok sa ating balitaan ngayong umaga. Muli niyo po kaming samahan bukas para sa mga humahataw na balita. Ako naman po si Annie Rantoy. At dito si UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Standby po! Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.